Blessings in the name of the Lord Jesus. Welcome to Paraclet TV, making disciples through the power of the Holy Spirit. Dito lang po ako, diyan po kayo. Isa na namang masayang paglalakbay sa Bohol, Philippines. Habang tayo ay naglalakbay, matuto po tayo sa turo ng banal na kasulatan. Mula sa Exodus 20:17, huwag mong iimbutin o pagnanasaan, sa English ay covet, ang bahay ng iyong kapwa. Huwag mong iimbutin ang asawa ng iyong kapwa, ni ang kanyang aliping lalaki o babae, ni ang kanyang baka, ni ang kanyang asno, ni anumang bagay ng iyong kapwa. Ang ikasampu sa 10 utos ni Yahweh o ang Decalogue na ibinigay niya kay Moses ay isang kautosang binigyan ng diin dahil sa 2 beses itong inulit. Una ay ang pag-iimbot sa sambahayan at ang pangalawa ay ang pag-iimbot sa asawa ng may asawa. Itinuturing ng mga eksperto sa Biblia na maraming mga kasalanan kapag ang tao ay nagnasa o nag-imbot sa pag-aari ng iba. Sa banal na kasulatan ay may 2 pangunahing kasaysayan na nagpapakita ng pagsuway sa utos na ito. Una ay ang pag-iimbot o pagnanasa ni Haring David kay Batseba sa aklat ng 2 Samuel chapter 11-12. At ang ikalawa ay ang pagnanasa ni Haring Ahab sa bukirin o hardin ni Naboth sa unang hari kapitulo 21. Ang unang siyam sa utos ay makikitang literal ang paggawa nito o nakikitang aksyon samantalang ang ikasampu ay di nakikita dahil ito ay sa puso at sa isip. Sa katotohanan, ang ikasampung utos na ito ang nagmulat sa mga mata ni Saulo na siya ay isang makasalanan at kailangan niyang magsisi at manampalataya sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pagkilala ni Saulo sa kanyang sarili ay wala siyang nagagawang kasalanan na literal tulad ng pagpatay sa kapwa, pagnanakaw o pagsisinungaling dahil sa masigasig niyang pagtupad sa kautusan bilang isang Pariseo. Ngunit nang malalim niyang tiningnan ang kanyang sarili, ang kanya palang kaisipan at puso dahil hayag ang di tama niyang motibo na pagtanto niya na isa siyang makasalanan at kailangan niya ang Panginoong Jesucristo. At doon ipinanganak si San Pablo bilang isang apostoles ng Panginoon. Hayagang itinuturo ng Biblia na ang mga mananampalataya ay dapat mabuhay ng may kakontentuhan at buong pagtitiwala sa Diyos sa kanyang mga pangangailangan. Kaugnay nito ay dapat maunawaan ng bawat isa ang uri ng puso ng tao. Ang una ay ang puso mapag-imbot o mapagnasa. In English, a coveting heart. Ang literal na kahulugan ng mapag-imbot o mapagnasa ay to pant after, o may hingal o paglalaway sa isang bagay. Tulad ba ng paglalaway at paghingal ng isang aso na kapag ang amo niya ay kumakain ng ice cream o cake? O maging ang usa kapag sa kanyang pagkauhaw nakakita ng tubig, kaya nga may awitin tayong as the deer panted for the water, so my soul longed after thee. Ito ay matinding pagnanasa na hindi maaalis at nagdidemand na matugunan agad. Ang katangian na mapag-imbot na puso, ang puso mapag-imbot ay tiwali o sira. Ito ay ginagatungan ng kawalan ng kakontentuhan sa buhay at maghahatid ito sa pagsaway sa utos ng Diyos at paggawa ng mga kasalanan. Ang pusong ito ay may kalyo na at ang taong meron nito ay napakatigas ang ulo. Siya ay walang pakialam sa damdamin o pangangailangan ng kapwa, hindi nila nakikita ang mga pagpapalang meron siya mula sa Diyos.
Sa aklat ng unang hari ay mababasa ang kasaysayan ni Haring Ahab na may puso mapag-imbot sa kawawang si Naboth. Nagustuhan ni Haring Ahab ang ubasan o hardin ni Naboth at gusto niya itong bilhin, at nang kausapin niya si Naboth ay hindi ito pumayag dahil ito ay ipinamana sa kanya ng kanyang mga ninuno. Dahil doon ang hari ay nalungkot at di mapakali. Napansin ng asawa niya nitong si Jezebel at sinabing siya na ang bahala. Sa pamamaraang di tama ay napatay niya si Naboth kasama na ang mga anak nito at kinuha ng Haring Ahab ang ubasan ni Naboth. Ang taong mapag-imbot sa pag-aari ng iba kailanman ay di makukontento. Sabi nga ng Biblia, kung ano ang iyong itinanim, yun din ang iyong aanihin. Pinapunta ni Yahweh si Propeta Elias upang parusahan si Haring Ahab. Si Haring Ahab at si Jezebel ay napatay 10 ng kanilang lahi higit sa ginawa nila kay Naboth. Ikalawang uri ng puso ng tao, the controlled heart o isang pusong kontrolado. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Pilipos ay mababasang, magalak kayong lagi sa Panginoon, inuulit ko, magalak kayo. Ipadama ninyo sa lahat ang inyong kabutihang loob, malapit nang dumating ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay, sa halip hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong pangangailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat, at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Mula kay Pablo, sa mga talatang nabasa ay matutunan ang mga sumusunod. Una, maging magalakin o maging masaya sa mga bagay o pag-aari na meron ka. Saan po ba nakabase ang inyong kasiyahan? Tulad ng sinabi ni San Pablo, dapat ang buhay natin at ang ating kasiyahan ay nakabase o nakapundasyon sa Panginoong Hesus lamang. Ikalawa, iwasan na mabalisa sa mga bagay na wala ka. Ikatlo, humingi sa Diyos ayon sa pangailangan ng may pasasalamat. Manalangin ka ng taos at taimtim sa iyong puso. Ikaapat, ang kapayapaan ay mararanasan kapag kontento ka sa kung mayroon ka. Contentment kills coveting in the same way coveting kills contentment. Napakagandang sinabi ni Dennis Marquardt. Ang kakontentuhan ay pumapatay sa pag-iimbot, gayon din naman ang pag-iimbot ay pumapatay sa kakontentuhan. Sa katapusan ay hayaan ninyong ibahagi ko ang napakagandang mensahe ni Alexander Solzhenitsyn, isang Nobel Prize winner dahil sa paglaban niya sa komunism sa Soviet Union, nakulong at pinahirapan sa loob ng 8 taon. Isinalin ko po sa Tagalog upang maunawaan nyo ang kanyang mga sinabi. Huwag kayong matakot sa kasawian at huwag maghangad sa kasiyahan. Sa katunayan, pareho lang naman ang mga ito. Ang pait ay hindi pang walang hanggan at ang tamis ay hindi nakapupuno sa sisidlan. Sapat na iyong di ka nagiging yelo sa lamig. Ang gutom at uhaw ay hindi sa iyo dumikit. Kung ang iyong likod ay di naman bali, nakakalakad ka naman, buo ang 2 mong kamay, nakakakita ka, at nakarinig ang iyong tenga, kanino ka ba dapat mainggit? At bakit? Ang inggit o pag-iimbot sa iba ay sisira lamang sa iyong buhay. Kusutin mo ang iyong mga mata, imulat ito, dalisay ng puso at bigyang halaga ang mga taong sa iyo'y nagmamahal. Sa katapusan, tumingin ka sa Diyos na ang pagpapala ay hindi kailanman ipagkakait sa iyo, tumiwala ka lamang sa Panginoong Hesus.
Share Jesus. Subscribe and Subscribe, share. share Haraplet Haraplet TV. TV. Go, go, go.